May minor de edad na namang napatay ng pulisya. Pero ang biktima nadamay lang. Target talaga ang kapatid niyang rider na hinahabol umano ng mga pulis na hindi naka-uniforme. Saksi si June Veneracion. Sakay ng motorsiklo, nagmamadaling makauwi si John Ace Ompad sa kanilang bahay sa Barangay San Isidro sa Rodriguez Rizal noong linggo ng hating gabi. May nakabuntot kasi sa kanyang magkaangkas na panay daw ang tawag sa kanya. Nagpakilala po na pulis. Mga lasing po kasi, tas nakasibilyan kaya di ko talaga iniisip na mga pulis. Iniisip ko lang po mga karnapper o hold upin po ako eh. Nang malapit na si John Ace sa kanilang bahay, napansin niya na parang may binubunot ang nakaangkas sa motorsiklo, kaya binato niya raw ito ng helmet. Pagbato ko po ng helmet, nadaplisan po yung back ride, tas dun po bumagsak na din yung motor. Pagtayo na po ng driver, dun na po bumunot din ang baril sa kapwa ko pinagpapaputokan. Sa 4 na putok, walang tumama kay John Ace. Pero ang tinamaan ay ang kanyang 15 anyos na kapatid si John Francis na lumabas noon sa kanilang bahay. Kaya nung nakita ko, butas ng tiyan. Ang dami ng dugo, di ko kumalat. Parang natulala ako. Nadala pa sa ospital si John Francis pero binawian din ang buhay. Kinilala ang nakabaril sa bata ni Corporal Arnulfo Sabilio na naka-assign sa Rodriguez Municipal Police Station. Ang kanya namang kasamang sibilyan ay si Jeffrey Baguio. Yan sana nung justisya yung anak. Hindi biro magpalaki. Iniingatan mo na kahit kagatang lamok hindi barilin lang. Pulis pa ang baparil. Na yun din ang pangarap niya eh. Ang insidenteng ito nangyari ilang linggo lang matapos pagbabarilin ng mga pulis si Jemboy Baltasar, ang 17 anyos na binatilyo na napagkamalang sospek sa isang operasyon sa Navotas. Sinampahan na ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang mga sangkunta pulis sa pagpatay kay Jemboy. Sa insidente sa Rodriguez Rizal, hinihintay pa ang resulta ng medical test kay Sabilio at sa kanyang kasamang si Baguio. Dito malalaman kung nakainom sila. Pero ang malinaw sa ngayon ay ang mga paglabag sa police operational procedures na nagawa umano ng pulis. Una, naka-duty siya at nagsagawa ng off-lang sita kahit hindi naka-uniforme. Pangalawa, may kasama pa siyang sibilyan. At pangatlo, ang paggamit agad niya ng baril. Binato siya ng helmet. Ang problema doon, sinuklian niya ng pagputok, di ba? So, yun ang mali doon dahil magkakaroon ng excessive use of force. Nasampahan na ng reklamong homicide at attempted homicide ang pulis at kanyang kasama. May kakaharapin din siyang kasong administratibo. Sabi ng hepe ng Rodriguez Municipal Police Station, nasuspindi na pala noon ang suspect na pulis dahil sa illegal discharge of firearm. Tumangging magsalita sa media ang pulis, pero sabi raw niya sa kanyang hepe, Sa amin naman yan, sir, self-defense. Ang kwento doon na yung area kasi, sir, napakaraming tao noon. Daming tao nga nag-inuman. Sabi niya, nagbigay lang siya ng warning shot. Nirelieve naman sa pwesto ang 5 iba pang pulis na kasama ni Corporal Sabilio sa kanilang presinto bilang bahagi ng administrative investigation. Tiniyak ng Rodriguez Municipal Police Station na walang special treatment sa suspect na pulis at kanyang kasama. Pareho silang nakakulong ngayon dito sa Station Custodial Facility kasama ang iba pang inmate. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.